Halos mapatalon si Isla Fernandez nang mabasa ang email na galing sa inapalayan niyang kumpanya sa Maynila, ang San Diego Group of Companies. Hired na raw siya at 2 araw mula ngayon ay kailangan na niyang lumuwas para simulan ang kanyang trabaho bilang sekretarya. Mabilis ang kilos na patakbo siyang umuwi sa kanilang bahay para ipaalam yun sa mga magulang. Papa! Sa labas pa lang ay hindi na magkamayaw ang boses niya. Oh, anong nangyayari sa'yo? Ang kanyang ina ang lumabas na nagtatakang napatingin sa kanya. Ba, may maganda ho akong balita. May trabaho na ho ako, ma. Talaga? Talaga, Isla? Naku, salamat naman sa Diyos, anak, at pinaboran ka ng panahon. Oo nga po, ma. Hindi ko akalaing matatanggap ako sa ganun kalaking kumpanya. Sa susunod na bukas ay luluwas agad ako ng Maynila. Napangiti ang kanyang ina kahit may bahid ng lungkot ang mga mata nito. Magiging masaya ang tatay mo niyan, anak. Sobrang galing mo. Ma, wag na po kayong malungkot. Uuwi naman ho ako kapag nakapag-ipon. Napapagamot na natin si Papa kaya hindi na natin yun poproblemahin. Masaya ako para sa'yo, anak. Medyo hindi lang ako sanay na mawalay ka sa amin ng Papa mo. Anito. Niyakap lang niya ang ina dahil naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Kahit naman siya ay nalulungkot din. Ngunit malaking tulong ang trabahong yun para sa kanilang mag-anak. May buwan ng dialysis kasi ang kanyang ama at hindi sapat na nagtitinda lang siya online para matustusan ang gamot nito. May 2 pa siyang kapatid na nag-aaral kaya ito ang paraan niya para guminhawa kahit kaunti. Kaya naman nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis ay samot-saring pakiramdam ang nabatid ni Isla. Isla, alam kong paulit-ulit ko nitong sinasabi sa'yo pero uulitin ko pa rin. Mag-iingat ka doon sa pupuntahan mo dahil ikaw lang mag-isa doon at sarili mo lang ang kakampi mo. Bilin ng kanyang ama kay Isla habang nag-iimpake siya ng mga gamit. So si Papa talaga, kilala mo ako kaya wag silang magkakamaling gawan ako ng masama kung meron man. At mag-iingat ho ako doon kaya wag na po kayong mabahala. Sagot naman ni Isla. Kahapon pa ito hindi nauubusan ng bilin pero naiintindihan niya ang ama. Ngayon lang siya lalayo sa mga ito at matatagalan pa siguro bago siya makauwi. Mabuti naman, basta lahat ng bilin ko isundin mo. Sabi na lang ng kanyang ama na pilit tinatago ang lungkot. Mahigpit na yakap na lang ang kanyang isinukli. Kapag gawa ay sabay na silang lumabas ng silid. Sa sala ay naabutan niya ang 2 kapatid na nasa edad 8 at 12 anyos. Hana, baste, aalis muna si ate ha. Kailangan ko magtrabaho sa malayo para sa atin. Huwag kayong malungkot dahil pagbalik ko, pupunta tayo ng mall at mamamasyal tayo doon. Anya sa kapatid na mangiyak-ngiyak habang nakatingin sa kanya. Nalulungkot din naman siya pero ayaw niyang ipakita yun sa dalawa. Opo, Ate Isla. Ako na po ang bahala kina Mama at Baste. Basta mag-iingat po kayo palagi doon. Sagot ni Hana na tuluyan ng naluha nang yumakap sa kanya. Para itong matanda ko mag-isip kaya natutuwa siya sa kapatid niya. Oo naman, kapag nakaipon ako, iuwi agad ako dito. Sagot naman ni Isla na ginulo pa ang buhok ng kapatid. Ate, wag mo kaming intindihin dahil magpapakabait kami ni Ate Hana kay Mama at Papa. Mabuti naman, basta yung mga sinabi ko ha. Huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo si Mama at Papa. Napangiti si Isla nang sabay pang tumango ang dalawa at pasimpleng pinahid ang luha sa mata. Nang araw na yon ay lumumos agad siya ng Maynila dahil 2 araw mula ngayon ay magsisimula na siya sa kanyang unang trabaho. Bagong graduate lang siya sa kursong computer secretarial at maswerteng natanggap siya sa isang kumpanya na matagal na niyang pinapangarap. Sa edad na 20 ay kinailangan na niyang maging matatag dahil siya ang inaasahan ng kanyang pamilya. Pagkatapos ng tagpong yun sa kanyang pamilya, ay agad siyang sumakay ng tricycle na naghihintay sa kanya sa labas para ihatid siya sa sakayan ng bus. Ilang oras din na biyahe mula Bicol at sumakit ang likod ni Isla, pero hindi na lang niya pinansin dahil wala siyang karapatang magreklamo sa ngayon. Pagdating naman sa Maynila ay humanap kaagad siya ng bahay na mauupahan. Yung maliit lang at kaya sa budget ng dala niyang pera. Buti na lang at hindi natapos ang maghapon ay may nahanap agad siya. Pinag-ipunan pa niya iyon galing sa mga racket niyang pagbebenta ng kung ano-ano sa online. Heto ang bahay, Ineng. May sariling kama at electric fan kaya hindi masyadong mainit. 2 months advance lang para magamit mo na agad.
Anang landlady na pinuntahan niya. Isang studio type na kwarto na kasya sa 2 tao. Maluwag na yun para sa kanya dahil nag-iisa lang naman siya at may maliit na stove din pala roon. Medyo malapit lang din ito sa napasukan niyang kumpanya at pwede na rin niyang lakarin mula dito. Inabot na niya ang bayad sa babae at iginala ang paningin sa buong silid. Kailangan lang niya maglinis ng isang buong araw at magiging maaliwalas na rin yun. Salamat ho. Ani Isla sa babae sabay abot ng bayad. Pinaypay nito ang dalang pamaypay at hindi na sumagot. Tumalikod na rin ang babae at lumabas sa kwarto niya. Nang mapag-isa ay wala siyang ibang ginawa kundi linisin ang lahat ng sulok ng kwarto. Inayos na rin niya ang kanyang mga gamit at isinabit ang mga kortinang nakita niya sa lumang aparador na nandoon. Kinabukasan ay unang araw ni Isla sa trabaho. Bilang sekretarya ng isang CEO ay maaga siyang pumasok. Ika nga nila, first impressions last. Kaya naman kailangan niyang magpabilib. Naglalakad pa lang siya sa parking ay grabe nang nararamdaman niyang kaba. Hindi siya sigurado kung magugustuhan siya ng kanyang magiging amo, kaya hindi niya maiwasang mag-overthink. Kaya mo to, Isla. Huwag kang kabahan dahil pinaghandaan mo to. Pagpapalakas niya ng loob sa sarili. At habang papasok sa lobby ay hindi niya maiwasang mamangha sa ganda ng buong lugar. Walang ganito kalaking building sa probinsya nila kaya naninibago talaga siya. Mukhang inaasahan na ng receptionist ang unang araw niya dahil may mga ibinigay na ito sa kanya gaya ng ID at nameplate na nakapangalan sa kanya. Feeling VIP tuloy siya. Pagkatapos maisabit ang ID at nameplate ay dumiretso siya sa HR para ibigay ang memo na ngayon ang unang araw ng kanyang trabaho. Pero hindi pa man siya nakakarating doon ay may nabangga na siyang isang lalaki. Tumama ang likod nito sa dibdib niya kaya hindi niya yun napaghandaan. Ouch! Nabibiglang turan niya dahil muntik na siyang ma-out of balance sa lakas ng impact nito. Mabuti na lang at hindi siya natumba sa sahig, kundi buko lang aabutin niya. Hindi ka ba tumitingin sa nilalakaran mo? Pagalit niyang turan sa lalaking nakabangga sa kanya, pero para itong pipi na hindi nagsasalita. Matangkad, maputi, magulo ang medyo may kahaba ang buhok na parang kagigising lamang. May suot na cap at may sunglasses pa. Tumingin lang ito sa kanya sabay tanggal ng sunglasses nito sa mata. Ngunit muntik na siyang mabuwal ulit dahil sobrang gwapo ng lalaki na parang sa mga Hollywood actor lang niya nakikita. Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Anito, ang kaninang paghanga na nararamdaman ni Isla ay biglang nawala dahil sa arrogante nitong boses. Abat, ikaw nga itong nakatalikod tapos ako ngayon ang sisisihin mo? Palaban niyang turan. Talagang hindi siya papayag na basta na lamang tapakan ng kung sino dahil ganoon siya lumaki, lalo na't alam niyang nasa tama ang pinaglalaban niya. You don't know me? Kunot ang noon nitong sambit sa kanya kaya mas lalo siyang nainis. Sino ba kasi ito? Artista ba? Kahit sino pa ito hindi niya ito sasantuhin. Mukhang naligaw lang din naman ng lalaki sa building na yon dahil naka-all black pa ito. Bakit? Artista ka ba? Hindi kita nakita sa TV kaya malamang hindi. Kaya bakit kita makikilala? Sarkastiko niyang sambit. Ngunit imbis na sumagot ay tumuon ang tingin nito sa damit niya. Partikular sa pin name na nakasabit sa bandang dibdib ng damit niya. Binasa yata nito yun pati ang posisyon na naka-indicate sa baba ng kanyang pangalan. You are a new hired secretary, huh? Good luck to you. Anito bago siya tinalikuran at bigla na lamang umalis ng walang pasabi. Mukhang lalabas na ito ng building dahil sa exit ang tungo rito. Napaingos na lang si Isla kasabay ng pagtataka kung bakit sinabihan siya nitong good luck. Kinahapunan, pagod pero masaya si Isla nang makauwi sa kanyang apartment. Maayos naman ang naging unang araw niya. Napagsabihan siya dahil late siya ng 2 minuto. Pero the rest of the day ay maayos ang naging takbo ng kanyang trabaho. Wala din kasi ang CEO kanina kaya hindi pa niya ito namimit. Walang sinabi kung nasaan, pero hindi na lang siya nagtanong. Ganun naman talaga mga estudyante. Masyadong busy ang mga ito. Pumasok na si Isla sa loob ng apartment upang makapagluto ng hapunan niya. Gusto niyang matulog ng maaga dahil bukas ay sisiguraduhin niyang hindi na siya malilate. Kasalukuyan siyang nagayos ng kanyang higaang kama nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang apartment. Bumalandra yon dahil sa malakas na pagkakabukas. Napatalon siya sa gulat dahil hindi niya inaasahang may bigla na lang papasok sa inuupahan niya. Mabilis niyang nadampot ang sandok na nasa lutuan malapit sa kama at iniumang yun sa taong nangahas na pasukin siya.
Natatakot si Isla pero hindi niya yun pinapahalata. Sino ka? Kinakabahan niyang tanong sa taong basta na lamang pumasok sa kwarto niya. Isa itong matangkad na lalaki na nakasuot ng puting long sleeve at itim na baston pants. Nagtatakang napaisip siya dahil masyado itong maayos para sa isang magnanakaw. Pero kapag may ginawa itong masama ay hindi siya magdadalawang isip na hampasin ito ng sandok na kanyang hawak. Nagulat din yata ang lalaki dahil napaawang ang labi nito. Mukhang hindi nito inaasahang may tao sa loob. Kusa nitong itinaas ang kamay na parang sumusuko. Hindi ako masamang tao. I'm sorry. May humahabol kasi sa akin at wala na akong ibang mapagtaguan. Naka-unlock ang pinto mo so I grabbed the opportunity. I will leave in a bit, miss. Just don't shout, please. Anito. Ikinugulat yun ni Isla dahil mukhang pamilyar ang boses nito. Napaawang ang kanyang labi nang bigla nitong tanggalin ang suot na sombrero, kaya agad niyang naalala ang lalaki na kanina ay bumangga sa kanya sa kumpanya. Ikaw? Malakas niyang turan. Wait, you're the woman I've just encountered this morning, right? The secretary? What a small world. Turan nito na tila naaalala din siya. Napailing pang intruder at tumaas ang sulok ng labi kaya nagsalubong ang kilay ni Isla. Sinusundan mo ba ako? Ikaw na nga tong may kasalanan kung bakit ako na-late kanina sa HR. Tapos ikaw pang may ganang sundan ako dito sa bahay ko. Umalis ka na kundi tatawag ako ng polis. Pananakot ni Isla. Oo at gwapo ang lalaking to. Pero malay ba niya kung sa kabila ng kakisigan nitong taglay ay kriminal pala ang lalaki at bigla na lang siyang gawa ng masama. Miss, hindi kita sinusundan. May pinagtataguan nga lang ako. Siguro nagtatago ka kasi kriminal ka. Iisipin pa lang niya na may masamang tao siyang kasama sa loob ng kwarto ay gusto na niyang maiyak. Unang gabi pa lang ay sinusubok na siya. No, I'm not a criminal. Tinataguan ko lang talaga ang mga tauhan ng lolo ko. Look, miss, I'm sorry if I intrude your privacy. I didn't mean it. Hindi ka maniniwala pero tumakas ako dahil gusto niya akong ipakasal sa babaeng hindi ko mahal. Kanina pa nga ako takbo ng takbo sa kung saan hanggang sa napadpad ako rito. Abat mukhang nasa teleserye pa yata ang utak ng lalaking to. O kaya nawawala na ito sa sarili. Hindi siya nakasagot dahil hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. It's true, Miss Secretary. Maniwala ka man o hindi pero totoong sinasabi ko. Dagdag pa ng lalaking intruder. Naibaba na niya ang sandok at sinamaan nito ng tingin. Basta. Kaya totoo o hindi, umalis ka pa rin sa bahay ko. Ayoko madamay sa gulo mo. Saka bawal ang bisita dito. Pagagalitan ako ng landlady ko. May sarili din akong problema kaya pwede ba, lumabas ka na? Matigas ang tono niyang sambit. Isa pa ay kailangan na niyang magpahinga ng maaga dahil may trabaho pa siya bukas. Wala siyang panahon sa drama ng ibang tao. Sumilip ito sa siwang ng pinto pero agad ding nagtago. Kinakabahan din tuloy siya kahit alam niyang hindi naman siyang nagtatago. Aalis ako, miss. Pero hindi pa ngayon. Kailangan ko lang iligaw ang mga humahabol sa akin. Kahit mga 30 minutes lang, please. Napakamot na si Isla sa leeg at tiningnan ng masama ang lalaki. Bakit kasi hindi mo nalang sundin ang utos sa'yo ng lolo mo? Imbes ay tanong niya. Bigla rin siya na-curious sa problema nito na mukhang pang mayaman. No, I can't do that. Hindi ko pwedeng sundin ang isang bagay na hindi ko gusto. At isa pa, paano ako magpapakasal sa isang babaeng hindi ko mahal? That marriage for convenience really sucks. Nagtagis ang bagang nitong turan. Hindi niya tuloy alam ang iisipin. Wala naman siyang pakialam sa buhay ng lalaki. Pero heto siya at parang kaswal pa itong nakikipag-usap sa kanya. Umupo pa nga ito sa gilid ng kanyang kama. Di unahan mo na lang ang lolo mo. O di kaya sabihin mo na ayaw mo magpakasal. Do you think I didn't do that? I already did. Pero hindi siya pumayag. Ang sabi lang niya papayag siya kapag may babae na ako na iharap sa kanya bilang magiging asawa ko. Alam mo, wala akong pakialam sa problema ng buhay niyang mayayaman. May sarili akong problema na mas malala pa riyan. Kaya wag mo na akong isali dyan sa problema mo. Basta after 30 minutes ay sumibat ka na dahil baka mapagkamalan pa ng landlady ko na nag-uwi ako ng jowa dito. Kaya bago-bago ko lang dito. Baka singilin pa niya ako ng extra dahil sa'yo. Kapag gawa na inasabi ni Isla. Pero totoo naman, ganun ang senaryo ng mga mayayamang walang magawa sa buhay. Ipapakasal ang anak ko apo sa mga taong kaparehas ng estado ng mga ito sa buhay. Diyos ko, walang-wala sa kalingkingan ng problema ng dukhang gaya niya. Kaya dapat na siyang matulog para makagawa ng pera bukas.
But I think I just got an idea, Miss Secretary. Anang lalaki. Nakatitig ito sa kanya na parang may maganda nga itong naiisip. Kung ano man yung naiisip mo, ilabas na ako dyan. Please lang umalis ka na dahil matutulog na ako. Mayaman ka naman kaya sa hotel ka na lang magtago. Huwag dito. Bukas ay sisiguraduhin ni Isla na bibili siya ng matibay na lock sa pinto. Hindi pwedeng basta na lamang siya pasukin ng kung sino. Tiniyak ng landlady niya na safe sa lugar na yon. Yun pala naman ay hindi. Ang bilis ngang napasok ng kung sino ang kwarto niya. I'm actually thinking to offer you a job, miss. May trabaho na ako. Agad niyang sagot na bahagyang naguguluhan sa takbo ng pag-uusap nila. I know, but this will benefit you a lot. You're working in my company while working for me. Your company? Sa lahat ng sinabi nito ay iyon ang tumatak sa isipan ni Isla. Yes, I am your boss actually. Mas lalong napaawang ang kanyang labi sa narinig. Boss? Anong pinagsasasabi nito? Ano bang sinasabi mo? Naguguluhan na niyang tanong. I am the CEO of San Diego Group of Companies. Kung ayaw mo maniwala, heto, I have my IDs here and this is all authentic. 1 taon pa lang nang ipasa sa akin ng lolo ko ang kumpanya at nagbanta siyang babawiin sa akin kapag hindi pa ako nag-asawa. May inilabas itong mga ID na galing sa bitbit nitong hindi kalakihang bag. Hindi niya yun napansin kanina. Tinanggap naman yun ni Isla at isa-isang pinasadahan ng tingin. At nang mabasa niya ang pangalan, ay halos manlumo si Isla sa hiya dahil napag-alaman niyang nagsasabi nga ito ng totoo. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang boss na pala niya ang kanyang kausap? Kaya pala sinabihan siya nito ng good luck kanina nang makabangga niya ito sa lobby. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi siya makapaniwalang parang pinaglalaruan siya ng panahon. Pasensya na ho kayo, sir. Hindi ko naman ho alam na kayo pala ang boss ko. Bigla na lang po kasi kayong pumasok dito sa bahay ko. At yun nangyaring encounter natin kanina. Sorry po. Nakagat niya ang labi dahil sa hiya rito. Oh, no worries, Miss Fernandez. Kasalanan ko din na dito ako dinala ng mga pa ko. Nasa kanto lang ang sasakyan ko dahil kinailangan kong tumakbo papasok sa eskinitang to para makatakas sa mga sumusunod sa akin. Kasing kulit sila ng lolo ko eh. Anito, tumaas pa ang isa niyang kilay dahil naalala pa nito ang kanyang pangalan. Ngunit hindi na nakasagot si Isla dahil hanggang ngayon ay gulat na gulat pa rin siya. At tungkol sa sinasabi ko sa iyong trabaho, I will pay you 5 million pesos. Po? 5 milyon? Totoo po ba o naalog lang ang utak niyo kakatakbo? Totoo ang ko. Tumataginting na 5 milyon. Ngumiti pa ito na parang nagustuhan ng kanyang reaksyon. Kaya tumuwid ulit si Isla ng tayo nang ma-realize ang ginawa. Ginapangan siya ng kilabot sa pag-aakalang baka gusto nitong bilhin ang kanyang puri. Hindi ako nagbebenta ng katawan, sir. Sa'yo na ang 5 milyon mo. Agad niyang sabi sa lalaki. What? Nagsalubong ang kilay ng CEO sa sinabi niya. Ang sabi mo po, babayaran mo ko ng 5 milyon, di ba? Yes, pero hindi ko bibilin kung ano man ang iniisip mo. I just wanted you to act. Sambulat nito. Act? Para saan, sir? To be my fiancé. Wala na akong oras para maghanap ng iba dahil desidido na ang lolo ko na ipakasal ako sa babaeng napili niya. Please, Miss Fernandez, kahit ilang buwan lang, tulong mo na sa akin bilang boss mo. Napakamot si Isla sa muka. 5 milyon ang pinag-uusapan nila at malaking tulong yon para sa pagpapagamot ng kanyang ama. At ilang buwan lang daw siyang aakto. Paano kung malaman ng lolo mo na nagsisinungaling tayo? Curious niyang tanong. Iisipin pa lang niya ang bagay na yun ay kinakabahan na siya. Hindi mangyayari yan kung hindi mo sasabihin sa lolo ko. Sagot naman ito. Napahawak si Isla sa noo dahil parang bigla yung sumakit. Naguguluhan siya. Hindi niya akalaing mangyayari ang bagay na to sa kanya dito sa Maynila. 5 milyon. Mapapaayos na din nila ang bahay sa probinsya kung sakaling pumayag siya sa alok nito bukod sa gamot ng tatay niya. Paano ang trabaho ko, sir? Mahina niyang tanong upang makasiguro. Sa tanong na yun ni Isla ay parang sinasabi na rin niyang payag siya sa alok ng lalaki. What about that? Wala namang magbabago. Magtatrabaho ka pa rin sa kumpanya bilang sekretarya ko. Lolo mo pa rin ang may-ari ng kumpanya, di ba? Anya, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari. Yes, you're right. Siya pa rin ang may-ari kaya pwede pa niya yung kunin sa akin anytime he wants. Unless papayag ka sa alok ko. Just for 6 months, Miss Fernandez.
Isla Fernandez ang buo kong pangalan, sir. Nauutal niyang sagot. I know, di ako mabilis makalimot kaya naaalala ko ang pangalan mo. So now, are you ready to be my fiancé? Hindi ko nga alam ang pangalan mo, sir. Fiancé agad. Right, just call me Drake. Drake Santiago. Pumapayag ka na ba, Isla? It's 5 million worth in just 6 months. Maliit na halaga lang yun kumpara sa mawawala sa akin kung patuloy ko pa rin susuwayin si Lolo. Kaya ano, deal na ba? Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago nakasagot si Isla sa tanong. Pikit mata siyang tumango at binuka ang bibig. Deal. Maikli niyang turan dahilan parang humiti ang lalaki. Hindi siya sigurado sa desisyong pinasukan, pero ito na yon. Magpapanggap lang naman siyang fiancé ng 6 na buwan at hindi naman siguro mahirap gawin yun. Nagabing yun ay nag-usap sila ng mga dapat at hindi dapat gawin. You need to act like you're really in love with me, Isla. Turan nito kapag kuwan. Namumula naman ang kanyang pisngi dahil mukhang doon siya mahihirapan sa parting yon. Hindi pa nga siya nagkakaroon ng boyfriend. Pero bawal mo akong halikan, sir. Sambit din naman niya. Depende. Paano kung nasa harapan natin si Lolo, di ba? We need to act like we're really into each other. Don't worry, sa pisngi lang ako hahalik. Unless you wanted to be kissed on the lips. That's also fine with me. Hindi ah. Sige, pero pisngi lang pwede. Pag sa labi, extra bayad yun. Namumulang bigkas niya, pero biro lang naman niya yung huli niyang sinabi. No problem. Tumatangong wika nito. Nang gabing yun ay nabuo na nila ang plano. Hindi pa rin talaga makapaniwala si Isla pero yun na yun. Hindi niya matandaan kung anong oras lumabas ang lalaki sa bahay niya, basta ang alam niya ay hindi siya makatulog buong magdamag. Kinabukasan ay kumunot ang noo ni Isla nang may nadat ng bulaklak sa mesa niya sa opisina. Tinanong niya ang kasamahan sa kabilang department na nakilala niya kahapon, ngunit hindi daw nito alam kung kanino yun nanggaling. Pagdating daw kasi nito ay nakapatong ng bulaklak sa mesa niya. Baka galing sa boyfriend mo, Isla. Anang kasamahan niyang si Esther. Nako, sigurado akong hindi para sa akin to. Wala pa nga akong nakilala dito bukod sa iyo eh. Agaran niyang sambit. Sino naglagay niyan dyan? Baka may note na nakalagay. Tingnan mo kaya. Ginagawa niya ang sinabi nito at tiningnan nga ang note na nasa loob ng bouquet. Good morning, fiancé. Bahagyang may pumitik sa loob niya nang mabasa ang fiancé na nakasulat. Naisip niya agad si Drake. Kung ganoon ay para sa kanya talaga ang bulaklak. Pero bakit naman siya nito pinadalhan ng ganon? Oh, may pangalan bang nakasulat? Untag sa kanya ni Esther. Wala eh. Pagsisinungaling niya. Kung wala namang nagmamay-ari niyan, iuwi mo na lang. Mukhang mahal pa naman oh. Ang ganda. Back ka girl. Bago ka pa lang pero mukhang may secret admirer ka na agad. Haba ng hair. Anito sa kanya. Hindi na lang siya umimik pa at umupo na sa cubicle niya. Bumalik na rin naman ang babae sa pwesto nito para magtrabaho. Hindi mapakali si Isla sa kinauupuan, lalo na nang may huminto sa kanyang mesa na isang matangkad na lalaki. Agad siyang tumayo at yumukod habang hindi makatingin dito ng diretsyo. Ibang-iba na ngayon ang ayos ng lalaki. Kagalang-galang ng tingnan at medyo nakaka-intimidate. Malayo sa lalaki na kausap niya kagabi na parang angkol at magaan lang kausap. Good morning, sir. Bati niya kahit kinakabahan. Did you like the flowers? Tanong kaagad nito kaya hindi niya alam ang sasabihin. Sa'yo galing to, sir? Kahit alam naman niyang oo ang sagot ay naitanong pa rin niya. Who else? Wala ka namang ibang fiancé bukod sa akin, di ba? Sabi ulit ng lalaki kaya bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Bakit ba kailangan itong sabihin gayong silang dalawa pa lang naman ngayon? Wala ang lolo nito kaya hindi pa nila kailangan magpanggap. Sir, isusunod ko na po ba ang kape niyo sa office? Sa halip ay sambit ni Isla. Hindi niya kayang sagutin ang tanong ng kanyang boss. Yes, please. Nakahinga siya ng maluwag sa sagot nito at nang makaalis ito sa tabi niya. Agad naman siyang tumayo para gawin ang kape ng kanyang boss kahit medyo kinakabahan pa rin talaga siya. Nang nasa harapan na siya ng pinto ng opisina nito ay kumatok ng 3 beses. Narinig niya ang pagsagot ng nasa loob kaya pumasok na siya agad. Bukod sa kape ay may dala na rin siyang folder na naglalaman ng schedule nito. Sir, ito na po ang kape mo. Sabay lapag niya ng tasa sa mesa nito. Thank you. Welcome, sir. At ino naman po ang mga naka-line up na meetings niyo.
Formal at tuwid siyang nakatayo sa harap ng mesa ng lalaki. Nag-angat ito ng tingin kaya nasa lubong niya ang kulay brown nitong mga mata. Sobrang ganda niyon na bumagay sa matangos nitong ilong at mapulang mga labi. "You come with me, Isla," sabi nito kapag kuwan. "Ho?" "Sabi ko, sasamahan mo ako sa lahat ng meetings ko today." Bakit po?" "Because you're my secretary?" Patanong nitong sagot. Oo nga pala, bakit ba wala siya sa sarili? "Sige po, sir." Wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Binasa niya ang lahat ng pupuntahan nitong meeting at mataman lang na nakikinig ang lalaki. Nang matapos ay magpapaalam na sana siya, ngunit bigla itong nagsalita. "Oo nga pala, Isla. Mamaya ay makikita natin sa meeting ang lolo ko. Please pakilambingan ng boses mo, okay? Kailangan maniwala siya na may namamagitan sa atin. You can also be sweet to me while he's eyeing us." Sige, gagawin ko po. "And one more thing. Umpisahan mong wag akong ipo kapag nandyan si Lolo, okay? Call me by my first name at least." Okay, tanging naisagot niya. Akmang tatalikod na siya nang may maalala. Sir? I mean, Drake? "Yes, Isla?" "Paano po pala kapag malaman ng iba? Baka po kasi magtaka sila. Ayoko pang mapagchismisan ng mga katrabaho ko, lalo't bago pa lang po ako dito. 2 days pa lang." "Don't mind what other people think of you, Isla. Kung may magtanong, then tell them we are couple. They will also think na ako ang rason kaya ka na-hire dito. Mabuti na rin siguro yun para mas maniwala si Lolo." Ho? Paano kapag natapos ang 6 na buwan? Mawawala na din po ba ako ng trabaho? Nag-aalala niyang tanong. Hindi siya pwedeng mawala ng trabaho kahit pa may ibabayad itong ilang milyon. Mabilis maubos ang pera lalo pa at may maintenance na gamutan ang papa niya at nag-aaral pa ang mga kapatid niya. Kaya paano na lang ang kinabukasan ng pamilya niya? "Of course not. You will still work here as long as you want, Isla. Pwede rin kitang ilipat sa ibang department kung hindi ka komportable na makasama pa ako pagkatapos ng pagpapanggap natin." Kaswan nitong sagot. Nakahinga naman siya ng maluwag. Mas mabuti na yung klaro dahil hindi siya pwedeng basta na lamang mawalan ng trabaho. Nakakawindang man itong pinasok niya ay iisipin na lang niya na para din to sa pamilya niya. "Sige po." Anya, pero tumaas ang kilay nito. Drake pala." Nakangiwi niyang ulit. Tumalikod naman siya agad at nagmamadaling lumabas ng opisina nito. Habang nakaupo sa mesa kung saan ang kanyang pwesto, ay biglang bumukas ang opisina ng kanyang boss. May bitbit itong attache case habang seryoso ang muka. Huminto ito sa kanyang tapat. "Let's go, Isla." Barito ng boses na sambit ni Drake. Sumunod naman agad siya ngunit nabigla siya dahil nabangga siya ng matigas nitong dibdib. Huminto pala ang lalaki sa paglalakad nang hindi niya namamalayan. "Give me your hand, Isla." Anito sa kanya. Kumunot ang kanyang noo at bahagyang naguguluhan kaya ito na mismo ang kumuha ng kanyang kamay at mahigpit yung hinawakan. Tila pareho pa silang natigilan nang maramdaman ang init mula sa palad ng isa't isa. "Don't be nervous. Sinasanay lang kita para mamaya sa harap ni Lolo. You look tense." Anito nang nasa elevator na sila. "Pwede naman sigurong mamaya mo nalang hawakan ang kamay ko kapag nandyan na ang lolo mo. Pinagtitinginan kasi tayo ng mga empleyado mo." Ngumiti si Drake. "Sinasanay nga kita para kapag sa harap ni Lolo, natural ang acting nating dalawa." Hindi tuloy siya nakasagot at parang hindi alam kung saan titingin. Hindi nito binibitiwan ang kanyang kamay hanggang sa makalabas sila ng elevator. Hila-hila pa rin siya ng lalaki hanggang sa parking lot at gusto na lang niyang takpan ng mukha dahil ramdam niya ang nagtatanong na tingin ng mga nasasalubong nila kanina pa. Samantalang ang lalaki ay wala man lang pakialam. Ilang sandali lang ay nasa sasakyan na sila ni Drake. Hindi niya maiwasang hindi punahin kung gaano kabango ang sasakyan nito. Kasing bango ng lalaking katabi niya. Mabilis lang naman silang nakarating sa venue ng meeting. Pagdating doon ay nakasunod lang siya sa lalaki dahil may kausap na ito kaagad. 3 lalaki na pawang nakasuot ng Amerikana. Tansya niya ay taga-ibang bansa ang mga ito base na rin sa itsurang banyaga. Hanggang sa magsimula na ang meeting ay ginampanan niya ang trabaho at nag-focus sa pag-take ng notes sa buong usapan at may recorder pa siyang nilapag sa mesa. "Are you okay?" Untag ni Drake nang matapos sila sa meeting. Umalis na rin ang mga kamiting nito. "Ha? Oo, okay lang ako." Naguguluhan niyang sabi.
Parang maling desisyon na ikaw ang sinama ko sa meeting na to. Sabi ni Drake kaya napasinghap si Isla. Napakunot ang noo ni Isla. Bakit? Mali ba yung ginawa ko? Nakapag-take down notes naman ako. Narito lahat sa akin. Kinakabahan niyang tanong. Pero umiling ang binata sa kanya at sumundan sa upuan nito. No, those men was not interested to our meeting. Instead, they were focusing on you, Isla. Sambit nito. Ha? Wala naman akong ginagawang masama ah. Seryoso lang ako nakikinig kanina. Mahina niyang sambit. Wala nga, pero mukhang sila meron. Masungit nitong sagot. Pagkatapos ay tumayo na walang paalam. Naglakad si Drake palabas ng building kaya mabilis siyang sumunod. Sa laki ng hakbang nito ay hindi niya ito mahabol, kaya kandatakbo ang kanyang ginawa. Bakit ba bigla itong naging masungit? Okay naman sila kanina. Saan po tayo, sir? Hindi pa tapos ang meeting niyo. Kandahingan niyang sabi nang madikitan ito sa paglalakad. Cancel my next meeting. Si Lolo ang pupuntahan natin. Sa bahay niya mismo. Seryoso nitong utos na hindi man lang siya tinitingnan. Ho? Akala ko ba dinner meeting ang dadaluhan ng lolo niyo? I changed my mind. Ngayon na tayo pumunta. Pero sir... Drake. Call me Drake, Isla. Pagputol nito sa sasabihin niya. Drake, bakit po sa bahay ng lolo niyo? Hindi ba parang nakakahiya yun? Kagat-labi niyang turan. I'm here. Akong bahala sa'yo basta sumang-ayon ka lang sa lahat ng sasabihin ko. Sumakay na ito sa sasakyan kaya mabilis din siyang umikot sa kabilang pinto at sumakay. Ilang sandali lang ay nakarating agad sila sa bahay ng lolo nito. Mali, hindi yata bahay, kundi mansyon. Dahil ang nasa harapan nila ay isang napakaganda at napakalaking mansyon o pwedeng palasyo. Sobrang gara. Parang nahihiya ang paa niyang umapak sa makinis na sahig kahit nasa labas pa lang naman sila. Sigurado ka bang papasok tayo dyan? Parang mas maganda pa yata ang uniform ng maid niyo kaysa sa suot ko. Tunang biro yun pero hindi ito natawa. You're pretty, Isla. Hindi ka yata tumitingin sa salamin. Anito. Namula ang mukha ni Isla sa narinig. Marami naman talaga nagsasabi na maganda siya, pero iba ang dating yon kapag si Drake ang nagsasabi. Hinila na siya nito papasok at sinalubong pa sila ng mga katulong. Sure ka bang bahay to? Hindi pa rin niya naiwasang itanong habang papasok. Bubulong-bulong lang siya sa lalaki sa likod nito. Buong buhay kasi ni Isla ay ngayon lang siya nakakita ng ganito kagandang bahay. Stop doing that. Masungit ulit ang lalaki habang nakakunot ang noo. Ha? Ang alin? Nagtataka niyang tanong pero pabulong pa rin. Yan, huwag kang bumulong malapit sa tenga ko. It's like you're saying something sweet even if it wasn't. Nanlaki tuloy ang mata niya at natigilan sa sinabi nito. Kapag kuwan ay mahinang tumango. Nakagad na lang niya ang labing sumunod sa lalaki na naglalakad sa magkarang living room. Tumahimik na lang siya at hindi na nagtanong. Ang layo ng pagitan ng living room ng bahay patungong dining kung saan nandoon ang lolo nito. Pagdating doon ay bumungad sa kanya ang napakahabang mesa na puno ng pagkain. May fiesta ba? Glad that you're here, Drake, apo. Panimula ng matanda nang makita sila. Tumuon pa ang mata nito sa kanya. Pero hindi mabasa ni Isla ang emosyon sa mukha ng matanda. I'm just here to formally introduce to you my fiancé, Lolo. Isla Fernandez. Ani Drake na tumingin sa kanya at ngumiti ng matamis. Nahihiyang ngumiti naman si Isla sa matanda. Good afternoon po. Anya, ngunit walang sagot mula sa matanda. Bagkus ay bumaling ito sa apo. Please have a seat, Drake. Sa halip ay sambit ng matanda. Naramdaman na lang niyang hinawakan ni Drake ang kamay niya na para bang sinasabi nitong okay lang ang lahat dahil nandoon ito sa tabi niya. Inalalayan pa siya ng lalaki na maupo bago ito pumesto sa tabi niya. Ngunit hindi pa man sila nakakaupo ng maayos nang magsalita agad ang matanda. Tila ba hindi na ito makapaghintay. Really, Drake? A fiancé? Noong isang araw lang ay ayaw mo magpakasal kaya ka tumakas sa dinner niyo na babaeng napili ko. Tapos ngayon ay may fiancé ka na agad? Lo, Isla and I are dating for 4 months. Yes, sinabi ko sa inyo na ayaw ko magpakasal. It's all because of her. May ibang babae na akong gusto, Lolo. Kaya ayaw kong pumayag sa gusto niyo. Sinugot na niya ako kaya narito kami ngayon sa harapan mo para ipaalam sa iyo na taken na ako. At ayaw kong maging problema sa relasyon namin ng pagrereto mo sa mga kakilala mo. I love my fiancé.
at ayaw ko siyang masaktan. Napayo ko si Isla dahil hindi niya akalaing ganito kagaling si Drake magpanggap. Sobrang convincing. But how about Abby? Nakipagkasundo na ako sa mga magulang niya, iho. Disappointed ang mukha ng matanda. Lolo, please. I just told you. I really love Isla. Siya lang ang gusto kong pakasalan at hindi ang ibang babae. You can do something about it. Saan mo ba nakilala ang babaeng to, iho? She has a name, Lo. Fine. Saan mo nakilala si Isla? We met at the province, Lo. Noong nag-out of town ako para sa negosyo. She's beautiful and kind, kaya hindi ko na siya makalimutan. Kaya bago ako bumalik sa Manila, nagsabi agad ako sa kanya na liligawan ko siya. And now we're official couple. Are you serious, Drake? Hindi makapaniwalang saad ng matanda. Parang hindi alam kung paniniwalaan ng apo o hindi. Lolo, please. I'm very serious. Hindi ko siya ipapakilala sa inyo kung hindi. Di ba ito ang gusto mo, ang maikasal ako? Ito na, tutuparin ko na. Alright, Drake. I will do what I can do para kausapin ang magulang ni Abby. But in one condition. Doon sila nabuhayan ni Drake dahil mukhang makukumbinsi na nila ang matanda. Ngunit nagulat sila sa kondisyong sinabi nito. Kahit pa nga nakakapagtaka na sobrang bilis nitong pumayag sa gusto ni Drake. Yes, Lolo. Kahit anong kondisyon. Just please, ayoko magpakasal sa babaeng hindi ko mahal. You need to give me a grandson or a daughter. As soon as possible, Drake. Magpapakasal din naman kayo, di ba? Well, ilang taon na lang ang natitira sa akin dito sa mundo at gusto ko nang makita ang apo ko sa tuhod. Seryoso nitong sambit na parehas nilang ikinagulat. Pero Lolo, gusto pa sana namin mag-enjoy na kaming dalawa muna ni Isla. Magagawa niyo yan, iho. Marami akong katulong na pwedeng mag-alaga muna sa apo ko habang nagbabakasyon kayo. Matanda na ako at kayo naman ay marami pang panahon para makasama ang magiging mga apo ko. Kaya pagbigyan niyo na ako. Di ba, Isla? Sa kanya tumuon ang pansin nito kaya hindi siya nakasagot. Bigla siyang ninerbiyos sa harap ng matanda. Apo ang gusto nito kaya paano na sila ni Drake? Wala yun sa plano. But Lolo, Si Drake sana ang sasagot pero pinutol ulit ito ng matanda. Madali lang ang hiling ko, di ba? I'm not pressuring you to. It's just that my time is running out in this world. You are in love with each other kaya mabibigyan niyo agad ako ng apo. And then after the wedding ay ibibigay ko na ng tuluyan sa iyong kumpanya, Drake. Nakipagsukatan ng tingin si Drake sa lolo nito pagkatapos ay nagpakawala ng buntong hininga. Susubukan po namin, Lolo. Saka kakausapin ko po muna si Isla. Sa aming dalawa siya ang magdadala ng anak namin. Kaya kailangan namin itong pagdesisyonan ng sabay. Pero promise po na bibigyan ko po kayo ng apo. Sagot ni Drake na ikinalaki ng mga mata ni Isla. Napahigpit tuloy ang hawak niya sa kamay nito. Anong pinagsasasabi ng lalaking to? Paano nila bibigyan ng apo ang matanda gayong nagpapanggap lang sila ng lalaki? Good. Bilisan niyo ang pag-uusap para next year may apo sa tuhod na akong isa-celebrate ng first birthday. Opo, Lo. Well, it is settled then. And one more thing. Gusto kong makilala ang mga magulang ni Isla. Anito na mas lalong ikinabilog ng mata ng dalaga. Pero malayo po kasi ang pamilya ko. Siya nang sumagot dahil mukhang mapapasubo sila kapag si Drake ang nagsalita. Hindi nito kayang hindian ng abuelo. Oh no, Isla. No problem about that. May sarili akong chopper kaya pwede natin silang sunduin anytime. I want to respect them as your parents. Hindi naman pwedeng basta ka na lamang dadagitin itong apo ko na walang pahintulot nila. Higit sa lahat, ang parents mo dapat ang unang makaalam na ikakasal na kayo. Oo nga, love. Huwag mong alalahanin yun. Sambit pa ni Drake sa kanya sa malambing na boses, pagkatapos ay kumindat. Hindi niya tuloy alam kung ngingiti o ngingiwi sa harap ng mga ito. Wala sa pinag-usapan nila ni Drake ang lahat ng sinabi ng lolo nito, kaya kinabahan na siya. Hindi niya alam kung paano nila malulusutan ang mga kasinungalingang hinabi nila sa lolo ng lalaki. Isa pa, madadamay na ang parents niya sa kasunduang ito. Paano pa siya makakaalis sa sitwasyong pinasok? Pagkatapos ng lunch meeting nila sa lolo ni Drake ay nag-usap sila ni Drake sa sasakyan. Paano na tayo ngayon? Apo ang gusto ng lolo mo, Drake. At gusto pa niyang makilala ang pamilya ko. Malalaman ni na mama ang pinagkagagawa ko dito sa Manila. Nag-iisip din ako, Isla. Hindi ko maintindihan ang gusto ni Lolo. Asawa ang gusto niya noon para sa akin tapos ngayon biglang naging apo na. Oh God,
This makes my head ache. Problemado din itong Turan. Anong gagawin natin? We will continue to act, Isla. Gagawa ako ng paraan. Pwede nating sabihin na hindi pa tayo nakakabuo. At yung kasal, pwede nating pikein yun hanggang sa maipasa na niya ng tuluyan sa akin ng kumpanya. Magpapakasal tayo? Napamaang niyang tanong. Yes, a fake marriage. Hindi pa naman ngayon agad eh. I'm sorry kung nabago ang usapan, pero nandito na tayo. Pagkatapos ng 6 na buwan, I promise, this will be all right soon. Saka dadagdagan ko na pagkasundaan nating bayad. Basta wag kang nang aatras. Kinakabahan pa rin si Isla dahil sa tingin niya ay hindi madaling maloko ang matanda. Matalas itong mag-isip kaya hindi niya alam kung hanggang saan itong pagpapanggap nila ng apo nito. Hindi na lang siya sumagot kay Drake at tumingin na lang sa unahan ng sasakyan. Nag-iisip siya ng malalim nang bigla nitong hawakan ng kamay niya. Tila may mainit na humaplos sa kanyang balat. Don't worry, malulusutan natin to, Isla. Trust me. Tumango na lang siya kasabay ng pag-iinit ng pisngi dahil sa masuyo nitong paghawak sa kanyang palad. Pagkatapos ng araw na pinakilala siya ni Drake sa abuelo nito, ay balik ulit sila sa normal. Mabilis na lumipas sa mga araw at wala rin namang nagtatangkang pagchismisan sila sa opisina. Pero kapag may nagtatanong ay gaya nga ng utos ni Drake, sabihin daw niya na magkasintahan sila. Kaswal lang ang lahat ng pakikitungo nila sa isa't isa, ngunit minsan ay naguguluhan si Isla sa mga kilos ni Drake. Katulad na lang ngayon nakakain na sana siya ng lunch, pero bigla itong nag-order ng pagkain sa labas pagkatapos ay ipinatawag siya sa opisina. Bakit sir? Mahina niyang tanong kay Drake nang makapasok sa office nito. Wala tayong kasama, so you can call me Drake. Kahit may kasama tayo, pwede mo akong tawagin sa pangalan ko. Kaswal nitong sabi. Sige Drake, may pag-uutos ka ba? No. Gusto ko lang na isabay ka sa lunch. Have a seat. Alok nito. I just realized that we haven't talked about each other's life. Kailangan natin yun para mas maging natural tayong dalawa pag harap natin si Lolo. Sa bagay, hanggang ngayon kasi ay hindi niya itatangging awkward pa rin siya sa harap ng binata. At gusto ko rin na mas makilala ka, Isla. Ilang weeks ka na rito pero hindi pa rin natin napag-uusapan ng tungkol sa'yo at sa buhay ko. Dugtong pa nito sa sinabi. Napatango siya at napakurap. Sige, sagot na lang niya. Naisip niyang lunch lang naman yun at walang masama kung kikilalanin nga nila ang isa't isa. After all ay makakatulong nga iyon sa pagpapanggap nila sa harap ng lolo nito. Umupo na si Isla sa couch kaharap ni Drake habang inaayos ng lalaki ang pagkain. Tuloy ay hindi niya maiwasang titigan ito habang nakayuko, lalo't nagmamayabang sa kanya ang matangos nitong ilong. She just wondered kung bakit hindi agad ito nakahanap ng babaeng pakakasalan dahil mukhang hindi naman ito mahihirapan sa parting yon. Nang tumingin ito sa kanya, ay agad siyang nag-iwas ng tingin. Namumula ang kanyang mukha dahil nahuli siya nitong nakatitig sa mukha nito. Gwapo ba? Hindi niya malaman kung biro o seryoso ito sa tanong nito dahil walang ngiting nakapaskil sa mga labi nito. Medyo, nauutal niyang sagot. Doon lang itong ngumiti dahilan upang masilayan niya ang maganda at maputi nitong ngipin. Parang may mga paru-parong nagliparan sa loob ng tiyan ni Isla ng mga sandaling yon. Talaga? Akala kong sasabihin mo, sobra. Iba ka tumitig eh. Pilyong sabi ni Drake. Hindi pero sobrang gwapo ka naman talaga. Huli na nang ma-realize niya ang lumabas sa bibig, kaya agad niya yun tinakpan. Napapangiti naman ang lalaki habang may aliw sa matang nakatingin sa kanya. Kapag gawan ay tumitig ito ng diretso sa kanyang mga mata na naghatid sa kanya ng kabog sa dibdib. Well, thank you. You're pretty too. No, you are beautiful, Isla. Seryoso at may kislap ng paghanga nitong Turan. Sa totoo lang ay unang kita pa lang ni Drake sa dalaga ay nagandahan na talaga siya kay Isla. Natuwa pa ito noong tinarayan ito ng dalaga sa unang araw nito sa trabaho. Nagmamadali lang si Drake noong araw na yon dahil may kamiting ito. Kaya hindi sila nagtagpo sa opisina. Good thing, fate let them meet again in her apartment na ikinagulat din ni Drake. Kaya naman hindi na ito nagdalawang isip pa na ialok sa dalaga ang 5 milyon para lang magpanggap na fiancé ng binata. Hindi naman nalalayo ang edad nila. He is just 25 and Isla is turning 21, ayon sa resume ng dalaga na ibinigay ng taga-HR. Si Drake ang nag-hire kay Isla at agad pinatawag ang dalaga na magsimula na bilang sekretarya nito.
Sa job fair sa probinsya nag-apply si Isla noon para sa kumpanya ni Drake sa Manila. Kaya hindi pa talaga nai-interview ni Drake ang dalaga. Tumikim na lang si Isla para mawala ang awkwardness sa paligid. Bagamat pakiramdam niya, may bahagi sa kanya ang kinikilig. Kain na lang tayo, sir. Yeah, ito tikman mo. This one is my favorite. Anito bago inumang ang isang kutsara ng pasta sa bibig ng dalaga. Parehas pa yata silang nagulit sa ginawa ni Drake. Pero sa huli ay ibinuka niya ang bibig para tanggapin ang isinubo nitong pagkain. Masarap nga. I told you. Ikaw naman, you feed me. Mahinaong sabi nito na ikinalaki ng mata ni Isla. Ha? Sabi ko, subuan mo rin ako. Sinubuan kita kanina eh. Nangingiti nitong sabi. Parang hindi niya malaman kung anong trip ni Drake, pero ginawa na lang niya ang sinabi nito. Sinubuan niya ang binata ng marami na halos puno ang bibig nito. Hey, that's rude. Dapat sweet ka sa akin kasi fiancé mo ako. Anito, pero nakangiti pa rin. Mas lalo itong nagiging gwapo kapag lagi nakatawa at nakangiti. Fake fiancé. Pagtatama ni Isla. Yeah, whatever. Sige na, subuan mo na ako ng tama. Naiiling nitong turan. Kapag gawa naman ay kumain na silang dalawa ng sabay. Nagpapasalamat na lang talaga si Isla dahil tahimik na rin itong kumain hanggang sa matapos sila. Siya ang nagligpit ng pinagkainan nila at nilinisan na din niya ang mesa nito. Samantalang ang lalaki ay nasa maliit nitong kitchen para maghugas, kaya hinintay niya muna ito bago siya lumabas. Salamat sa libreng lunch, Drake. Don't mention it. Thank you din dahil sinamahan mo ako. Let's do this more often. Sagot din naman ito. Sige, lalabas na ako. Anya, ako mang tatalikod na siya nang bigla nitong tawagin ang kanyang pangalan. Nagtatakang napabalik si Isla sa harap ng lalaki. Bakit? Can I invite you again later for dinner? Nag-aalangan pa nitong turan sa kanya. Hindi naman agad siya nakasagot at nanatili lang na nakatitig sa lalaki. Hindi niya alam kung anong iisipin pero ayaw niyang bigyan ng kahulugan ng mga kinikilos ni Drake. Klaro at hindi niya nakakalimutan kung ano itong pinasok niya at ang mga pinag-usapan nila. Kung hindi ka busy. Dagdag pa ni Drake. Hindi naman. So, dinner later? Okay, Drake. Ani Isla na hindi na nag-isipan ng matagal. Iniisip na lang niya na walang masama kung yayain nga siya nitong mag-dinner. Party pa rin yun ang pagpapanggap nila at yun dapat ang itatak niya sa kokote niya. Mahal ang ibabayad nito sa kanya, kaya dapat lang din naman nagampanan niya ang kanyang tungkulin. Bago siya tuluyang lumabas ng opisina nito, ay hindi nakaligtas sa kanya ang ngiti ni Drake. Napangiti na lang din si Isla at pilit binabaliwala ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa kanya. Hindi niya matandaan kung kailan niya ito unang naramdaman. Basta nagising na lang siya isang araw na kinakabahan sa tuwing nakakita niya sa opisina ang kanyang boss/fake fiancé. Bandang 5:00 ng hapon bago natapos ang trabaho ni Isla, ay nakarinig siya ng mga yabag palabas ng opisina. Bigla tuloy siyang nataranta at inayos ang mga papeles na nasa ibabaw ng mesa, kahit maayos naman na yon lahat kanina pa. Pag-angat niya ng tingin ay saktong nasa harapan na niya ang seryosong mukha ni Drake. Are you ready, Isla? Ha? Ngayon na ba agad? Medyo maaga pa kasi kung ngayon sila magdi-dinner. Dagdag pang hindi yata sila natunawan sa kinain nila kaninang lunch dahil hindi siya mapakalibo ang hapon habang nagtatrabaho. Yes, let's go. Wala man lang gaton nitong sagot. Sige, mag-aayos lang ako sandali. You are fine. Hindi mo na kailangan magpaganda pa kasi maganda ka na. Agad na kumalat ang init hanggang sa talampakan ni Isla dahil sa narinig. Kailangan na niya sigurong masanay na matamis na talaga ang dila nitong si Drake San Diego para kahit na ganoon ay hindi masyadong halata ang reaksyon niya. Hindi naman ako nagpapaganda. Kailangan ko lang mag-ayos ng mga gamit. You can do that tomorrow morning, Isla. You don't want your fiancé to wait for you, right? Nakagat na lang niya ang labi dahil wala na siyang masabi. Dinampot niya ang shoulder bag na nakapatong sa kanyang mesa at sumama na kay Drake. Hindi na lang din niya pinansin ang kamay nitong nakahawak sa bewang niya na para bang bigla siyang tatakbo kahit hindi naman. Saktong-sakto pa dahil nang nasa elevator na sila ay may mga empleyado sa kumpanya ang nakasabay nila. Kahit anong pilit niyang dumistansya sa lalaki ay saka naman ito dikit ng dikit. Stop moving. Nanayo yata pati balahibo ni Isla sa batok dahil sa bulong na yun ni Drake.
Nagpatay mali siya na lang si Isla at parang tuod na hindi na lang gumalaw sa kinatatayuan. Alam niyang may pagtataka sa mga mata ng mga kasama nila sa elevator na hindi alam ang relasyon kuno nila. Pero hindi lang magawang magtanong ng mga ito dahil boss nila si Drake. Nakahinga lang siya ng maluwag nang huminto ang elevator at nakalabas na silang lahat. Ngunit hindi pa pala doon natatapos dahil pinagsaligop ng binata ang kanilang kamay habang hila-hila siya nito palabas ng lobby. Hindi na naman nakaligtas sa kanya ang mapanuring mata ng mga nakakakita habang ang lalaki ay wala na namang pakialam na dire-diretsyong naglalakad. Pagdating naman sa resto na kakainan nila ay hindi niya magawang makapagsalita. Ang akala niya ay simpleng dinner lang ang gagawin nila pero malayo sa simple ang nasa harapan ni Isla. Dito tayo kakain? Bakit tayong dalawa lang dito? Takang tanong niya. I rent this whole place for tonight. Bakit? Anong bakit? I just want the dinner to be extra special. Hindi mo ba nagustuhan? Iginala niya ang paningin sa loob ng resto. Bukod sa maganda at enggrande ang lugar ay may mga disenyo ring nakalagay sa bawat sulok. May mga ilaw na hindi masakit sa mata at may mga rosas na nakalatag sa sahig. Sa gitna na yun ay may mesa na maraming pagkain at 3 piraso ng red roses. Nagustuhan, pero para saan to? For you. I know these things we did was all just a facade. Alam kong nagpapanggap lang tayo. Pero pwede bang kahit ngayon lang, let's forget everything? I just want to enjoy this moment with you, Isla. Only for tonight. Ilang beses siyang lumunok, ngunit sa huli ay kusang tumango si Isla. Dahil ang totoo, nagugustuhan niya ang lahat ng ito. Kahit hindi nito hiniling nakalimutan muna niya ang realidad, ay kusang nakalimot ang isip niya. At sa gabing ito ay pagbibigyan niya ang sarili. Just for tonight. Bulong na lang din niya. Hindi alam kung para kay Drake o para sa sarili. Pwede ba kitang isayaw? Ang masuyo nitong boses ay parang musika sa pandinig ni Isla. Sige. Habang tinatanggap niya ang kamay nito ay parang tinanggap na rin niya sa sarili na may kakaibang nararamdaman nga siya para sa lalaki. Nakakatawang isipin ang simula ng pagkikita nila, kaya hindi niya lubos maisip na aabot siya sa ganito. Pera ang punot dulo ng lahat, kaya siya pumayag sa alok ng lalaki. Pero ng mga sandaling yun ay tila nakalimutan niya lahat ng dahilan. At habang sumasayaw sila sa saliw ng mahinang tugtog, ay wala siyang ibang maisip kundi paano kaya kung totoo na lang ang lahat. You're thinking too much, Isla. Anito sa kanya kapag kuwan. Hindi naman siguro maiiwasan ng bagay na yon, Drake. Buo ang loob niyang sagot. I know. Naguguluhan din ako. Saan? Sa lahat. Hindi ko alam kung bakit sobrang ganda mo sa paningin ko. Don't get me wrong ha, maganda ka na noon pa. I don't know how to say this but that makes me want to kiss you every time you're near Isla. Sa sobrang gulat niya sa sinabi nito ay hindi niya magawang kumurap. Nagtitigan lang sila ni Drake na para bang walang gustong dugtungan ng sinabi nito. Gusto mo akong halikan? Sa wakas ay nahanap na niya ang sariling boses. I do. But we have an agreement not to kiss you. Then do it. Putol niya sa nais pa sana nitong sabihin. Alam niyang panandalian lang ito kaya sasagarin na ni Isla. Kung ano't ano man ang mangyayari pagkatapos ay tatanggapin niya ng buong puso. Bago pa man niya namalayan ay nakadikit na ang labi ni Drake sa kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata ngunit kalaunan ay kusa ring napapikit nang maramdaman ang matamis nitong labi na humahaplos sa kanya. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman ng mga sandaling yon, pero tila naging burado ang lahat kay Isla. Masuyo at walang pagmamadali ang iginawad nitong halik hanggang sa maghiwalay ang kanilang mga labi. Pagdilat niya ng mata ay agad niyang nasalubong ang masuyo nitong titig. Puno yun ng emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Sa halip na ibuka ang bibigay, isinandal na lang ni Isla ang ulo sa malapad na dibdib ni Drake. Hindi sila nag-uusap o ano paman. Tahimik lang nilang pinakikinggan ang pintig ng puso ng isa't isa na walang kasiguraduhan kung ano ang patutunguhan. Mabilis na natapos ang mga linggo at buwan. Sa kasalukuyan ay 2 buwan na lang at matatapos na ang 6 na buwan na pinag-usapan nila ni Drake. Hindi niya alam ang mararamdaman. Mula noong gabing dinala siya nito sa resto ay marami nang nagbago. Mas lalo silang naging malapit sa isa't isa na hindi nila namamalayan. Ang tanong niya sa sarili, kung sakaling matapos na ang lahat, magiging masaya ba siya? Feeling niya ay hindi.
Dahil sa 4 na buwan na yon, ay nasanay siya na laging kasama ang lalaki. Sa loob man ng opisina at sa labas. Ang pinagtaka niya ay hindi man lang nila napag-uusapan ang tungkol sa hiling ng lolo nito. Hindi na nga rin nila na ipakilala dito ang mga magulang niya. Hindi naman sila kinukulit ng matanda mula noong unang beses silang nag-usap-usap. Basta palagi lang silang magkasama ni Drake na kahit siya ay nakakalimutan ng nagpapanggap lang pala sila. Para sa kanya ay totoo ang lahat. Nag-a-assume na siya dahil malapit na rin namang matapos ang kontrata nila. Ang hindi lang niya alam ay kung makakaya pa ba niyang mahalin ito ng lihim at makita pa rin pagkatapos ng lahat. And what if pagkatapos ng kontrata nila ay may totoo na itong mahalin na babae? Paano na ang puso niya? Nasa loob sila ng opisina nito dahil may papipirmahan siyang papeles. Pero imbes ay hinila siya ng lalaki paupo sa kandungan nito at niyakap patalikod. Ano ka ba, Drake? Baka may biglang pumasok. Nanlalaki ang matang sabi niya. What? Niyayakap lang naman kita. Alam naman nilang girlfriend kita. Nakangiting sagot nito. Ganito ang eksena nila palagi. Parang totoo ang lahat ng ipinapakita ni Drake. Kaya hindi niya napigilan ng sarili na mahulog lalo sa lalaki. Drake? Tanging sagot nito habang yakap pa rin siya sa likod. Malapit na tong matapos. Mahina niyang sambit. Ang tinutukoy niya ay ang 6 na buwan na pinag-usapan nila. Matagal bago ito sumagot, kaya siya ulit ang nagsalita. Masaya ako na naging parte ka ng buhay ko, kahit sa maikling panahon, at kahit na pagpapanggap lang ang lahat. Can we just forget about that for a while, Isla? Sulitin muna natin ang mga natitirang araw, please. Narinig niyang sabi ng lalaki. Wala na siyang nagawa kundi tumahimik at namnamin ang yakap ni Drake. Kahit paminsan ay gusto niyang tanongin at pag-usapan, ngunit iniiwasan niya ng lalaki. Siguro rin ay tama ito. Susulitin nila ang natitirang araw para may baon silang alaala kapag natapos na ang usapan nila. Sa sumunod na araw ay ilang beses pa silang nag-date ni Drake. Minsan ay doon siya pinapauwi ng lalaki sa kondo nito. Magtatabi lang sila sa pagtulog at yayakapin lang siya ng lalaki. Pero hindi ito nagtangkang lumampas doon na pinagpasalamat niya. Hindi niya rin gets kung bakit ganoon ito simula sa simula hanggang ngayon. Wala naman kasi itong sinasabi. Katulad ngayong gabi, magkasama ulit sila ng lalaki. Kaka-out lang niya sa trabaho at hindi na siya nito pinauwi. Ayon dito, ipagluluto siya nito sa kondo nito na hindi naman matanggihan ni Isla. Isa ito sa mga pagkakataong sinusulit niya. Are you okay? Tanong ni Drake. Nasa harap ito ng kalan habang nagluluto ng menudo. Isa sa mga bagay na natuklasan ni Isla tungkol kay Drake ay masarap itong magluto. Para sa kanya ay plus point sa isang lalaki ang marunong magluto kaya mas lalo siyang na-turn on dito. Oo naman, medyo masama lang ang pakiramdam ko pero uminom na ako ng gamot kanina. Sagot naman ni Isla. Agad namang bumadha ang pag-aalala sa mukha ng lalaki at agad siyang nilapitan. Sinalat nito ang kanyang leeg at napakunot ang noo na tumitig sa kanya. You're hot, Isla. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Drake dahil ibang kahulugan sa kanya ng sinabi nito. I mean, you have a fever. Why didn't you tell me earlier? Sana hinatid na kita sa apartment mo. Okay lang naman kasi ako. Huwag ka nang mag-alala. That's nonsense. Hindi pwedeng hindi ako mag-aalala. Come on. Walang babalang basta na lang siya nitong binuhat mula sa kinauupuan kaya gulat na gulat siya. Hoy Drake, ibaba mo ako. Ano ka ba? Stay still, Isla. Kailangan mo magpahinga. I told you to not overwork yourself pero dahil matigas ang ulo mo, kailangan mo akong sundin. Besides, I'm still your boss, right? Ang otoridad sa tono ng boses ni Drake ay nagpatigil sa kanya para gumalaw habang nasa matipunong bisig nito. Okay, boss. Anya na may pag-ikot ng mata. Pagdating sa kwarto nito ay pinahiga siya ng lalaki. Kapag gawa na ini-on ito ang air condition sa buong silid. Magpahinga ka dito at tatapusin ko lang ang niluluto ko. Mas maganda kung matutulog ka. Gigisingin na lang kita mamaya. Ani pa nito. Yes, boss. Sumimangot ito. You're not taking me seriously, do you? Bakit? Natatawa niyang sambit. You're laughing at me, Isla. Hindi Pagkakaila niya. Kahit ang totoo ay natatawa talaga siya sa pagiging OA nito. Mainit naman talaga siya pero hindi na masakit ang ulo niya. Pero ayaw talaga nitong magpaawat. Yes, you do. Wag na matigas ang ulo mo. Bibili din ako ng gamot sa labas mamaya-maya, okay? Magpahinga ka na lang dyan.
Okay po, boss. Copy. One more boss, Isla, hahalikan na kita. Banta nito, kaya natahimik siya. Namumula ang mukhang napayuko siya, kaya napailing na lang si Drake. Kahit nang makalabas na ito ng silid ay hindi pa rin nawawala ang pamumula ng kanyang pisngi. Kahit may sakit siya ay nakuha pa talaga niyang kiligin. Hanggang sa nakaramdam si Isla ng antok, kaya ilang minuto din ang lumipas ay nakatulog din agad siya. Naalimpungatan lang siya nang marinig niyang maingay sa labas ng kondo ng lalaki. Pagtingin niya sa orasan ay wala pa palang kalahating oras mula noong pumikit siya. Mabilis ang kilos na bumangon siya at lumabas ng kwarto. Walang Drake siyang nadatnan, kaya hula niya ay hindi pa ito nakakabalik mula sa pagbili ng gamot niya. Pero nakita niya sa kusina na tapos na itong magluto. Mukhang may tao sa labas na kanina pa pindot ng pindot sa doorbell, kaya doon siya dumiretso. Ngunit isang pagkakamali pala na binuksan ni Isla ang pinto, dahil bumungad sa kanya ang lolo ni Drake na si Eduardo San Diego. Sa kabila ng katandaan ay matikas itong nakatayo habang walang emosyong nakatingin sa kanya. Hindi man lang ito nagulat na siya ang nadatnan nito sa kondo ng apo, at hindi ang apo mismo. Glad you are here, Isla Fernandez. Wika nito. Sa tono pa lang ng boses nito ay kinakabahan na si Isla. Tuloy po kayo. Tuluyan na nga itong pumasok at tumingin sa kanya bago umupo sa sofa sa may sala. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iha. Alam ko kung ano ang plano ni Drake. Alam ko nang walang anumang namamagitan sa inyo. At ako na ang humihingi ng tawa dahil sa ginawa ng apo ko. Dinamay ka pa niya sa kagustuhan niyang huwag mo lang makasal kay Abby. Diretsahan itong pahayag. Po? Nauutal na sambit niya. Nakatayo lang siya sa gilid ng matanda. Yes, Iha. I know everything. Noong una hindi, pero inalam ko ang lahat. With all my connection and power ay hindi naging mahirap para sa akin na alamin ang kalokohan ng apo ko. Now I know, kaya ang tagal na ay hindi mo pa pinapakilala sa akin ng mga magulang mo. Kaya rin po ba hindi kayo nagtaka kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin kami nagpapakasal ni Drake? Lakas loob niyang tanong. Oo, at alam ko na rin binayaran kanya ng 5 milyon. Doon pumatak ang kanyang mga luha. Hindi dahil nabuking na sila ng matanda, kundi alam niyang hanggang dito na lang sila ni Drake. Hindi na niya matatapos ang 6 na buwan. Hindi na niya masusulit ang pagkakataon na makasama ito. I'm so sorry, Iha, na nadamay ka pa. Huwag ka mag-alala dahil hindi ko hahayaan na gamitin ka pa ni Drake sa kalokohan niyang to. I will still give you the money. Sobra pa sa ibibigay ng apo ko para makapagsimula ka. You don't deserve this kind of foolishness. Bata ka pa, but he dragged you into this. Anang matanda. Hindi ko po kailangan ng pera, Sir Eduardo. Diretsahan niyang sagot. What do you mean, Iha? Hindi niyo na po ako kailangan bayaran. Ang totoo po, minahal ko na po si Drake. Hindi ko sinasadya pero yun po ang nangyari. Kahit alam kong matatapos ang pagpapanggap namin ay hindi ko pa rin napigilan ang sarili ko. Huwag po kayo mag-alala. Aalis po ako. Aalis po ako sa buhay ni Drake na hindi manggugulo. At wala po akong tatanggapin kahit 5 sa sino man sa inyo. Hindi po kayang tapatan ng kahit magkano ang pagmamahal ko sa apo niyo, sir. Masaya na siya na nakasama niya si Drake kahit ilang buwan. Na nakilala niya ang totoong ito, kaya siya nagmahal ng hindi sinasadya. Well then, let me help you at least to start all over again, Iha. Offer pa ng matanda, pero umiling lang si Isla. Hindi na po kailangan. Kaya ko na po ang sarili ko. At gaya ng sabi ko kanina, wala po akong tatanggaping bayad sa kahit na sino sa inyo. Hindi na niya hinintay na sumagot pa ang matanda. Dinampot na ni Isla ang bag niya na nakapatong sa couch at tuloy-tuloy na lumabas na ng pinto. Hindi man lang siya nagkaroon ng oras na magpaalam kay Drake. Pero naisip din ni Isla na mas mainam na rin yon. Mas madali para sa kanya ang umalis kung hindi na sila magkikita pa. Magiging sapat na ang mga buwan na pinaramdam nito sa kanya ang halaga niya kahit pagpapanggap lang. Babaunin niya yon hanggang sa kanyang pag-alis. Bago pa man sumara ang pintong nilabasan ni Isla, ay naunahan na siya ng masaganang luha na pumatak sa kanyang mga mata. Yun lang naman ang tanging magagawa niya. Ang iiyak ng sakit para kahit papaano'y maibsan ng hapdi. 3 linggo ang mabilis na lumipas. Wala siyang ibang ginawa kundi abalahin ng sarili. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng lolo ni Drake ay agad-agad siyang bumiyahe kinagabihan patungo sa probinsya nila. Wala na siyang mukhang maihaharap pa sa matanda, kaya pinili niyang umuwi na lang sa bayang pinagmulan.
Kahit masakit ang pinagdaanan niya sa Maynila, ay patagong iniinda lang yun ni Isla. Lalo na't wala siyang naririnig na anumang balita tungkol kay Drake. Masakit, ngunit kailangan niyang kalimutan lahat. Dahil yun din marahil ang ginagawa ng lalaki sa nagdaang mga linggo. O di kaya ay hindi man lang siya nito iniisip. Nagpapasalamat na lang siya at hindi na nagtanong pa ang mga magulang kung bakit siya biglang umuwi, tapos nag-resign pa siya sa trabaho. O anak, may order ka na naman ba? Yun ang bungad ng nanay ni Isla sa kanya pagkalabas niya ng pinto ng bahay nila. May dala siyang isang malaking supot na may lamang mga order na kailangan niyang ihatid sa mga customers. Oho ma, babalik po ako agad. Sagot naman niya sa ina. Isla, napalingon siya ulit sa pagtawag na yun ng kanyang mama. Bakit ho ma? Ako na lang siguro maghahatid niyan lahat anak. Medyo marami-rami din kasi at wala naman akong ginagawa. Alok nito. Hindi na ma, kaya ko na to. Bantayan niyo na lang po si Hana at Baste saka si tatay. Anak, tulog naman ang tatay mo. Saka wala din talaga akong ginagawa ngayon. Giit nitong ipinagtaka niya. Ngayon lang kasi nag-alok ang mama niya na mag-deliver sa kanyang mga paninda. Kahit noon ay hindi ito nag-aalok dahil dinadahilan nito ang masakit na likod kapag mahabang lakaran. Ako na ho ma, sasakit na naman ang likod mo kaya mas mabuting magpahinga ka na lang riyan. Hindi anak, may pupuntahan din ako sa kumari ko kaya ako na lang ang magdadala. Akin na. Hindi na siya nakaimik nang kunin nito sa kanyang kamay ang supot. Nagtataka lang talaga siya sa kilos ng ina dahil mukhang hindi ito mapakali. May problema ho ba kayo, mama? Wala anak. Sige na, ako nang bahala dito. Diyan ka na lang sa pinto at huwag kang aalis dyan. Anito sabay bira ng lakad. Magtatanong pa sana siya kung bakit ayaw siya ditong paalisin sa pinto. Pero nakaalis na ito kaagad at nagmamadali pa. Napailing na lang si Isla at tinanaw mula sa kinatatayuan ng mama niya. Akmang papasok na si Isla sa loob ng bahay nang bigla na lang may magarang kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na sana niya yun papansinin, ngunit hindi pa rin ito umaalis kahit dumaan na ang ilang minuto. Nakakaharang na ito sa tapat ng bahay nila, kaya balak niya sanang kausapin. Lumabas siya ng tuluyan sa bahay. Lumapit siya sa kotse na kulay itim at bahagyang kinatok ang bintana niyon. Sir? Sir? Sabay katok sa tintad na bintana. Pero hindi yata siya nito narinig mula sa loob, kaya bahagya niyang nilakasan ng pagtawag. Sir, bawal ho kayong magtagal dito sa tapat ng bahay dahil hindi makakadaan ng ibang sasakyan na... Nabitin sa ere ang sasabihin pa sana ni Isla nang biglang bumukas ang bintana ng kotse. Kulang ang sabihing nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala ang taong nakaupo sa driver's seat. Drake? Napamaang niyang turan. Nagbukas sara ang kanyang bibig at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Tuluyan na nitong binuksan ang pinto ng kotse at lumabas para humarap sa kanya. Isla, anong ginagawa mo dito? Saka pa lang niya nahanap ang sariling boses nang makalapit si Drake. Ikaw ang dapat kong tinatanong niyan. What are you doing here? Bumili lang ako ng gamot mo sa labas nung nasa kondo ka, pero pagbalik ko wala ka na. Parang nanunumbat nitong turan. Imposible namang hindi nito naabutan ng abuelo at sabihin dito ang pinag-usapan nila. Alam na ng lolo mo, Drake, di ba? Ano bang gagawin ko roon? Mahina niyang tanong. Then at least you must have the guts to tell me, Isla. Alam mo rin ang number ko pero hindi mo malang ako tinawagan o tinext man lang. Para saan pa? Ganon din naman yun eh. Aalis pa rin ako at paaalisin mo din ako dahil hindi naman nagtagumpay ang pagpapanggap natin. Nabuko na tayo ng lolo mo, kaya wala nang silbi kung mananatili ako doon. Mariing katwiran ni Isla. Samantalang ang lalaki ay nag-ikting ang panga at lumamig ang ekspresyon ng muka. So yun na lang yung lahat? Sa ilang buwan ba, Isla, wala kang nahahalata? Ang manhid mo naman. Tila nagpipigil sa gigil na tura nito. Namumula ang mukha ng lalaki na tumitig sa kanya. Samantalang si Isla ay naguguluhan sa mga sinasabi nito. Hindi siya makapagsalita at napaawang lang ang labi kaya nagulat siya na bigla nitong hawakan ng kanyang muka. Isla, alam kong nagsimula tayo sa pagpapanggap. Hindi kita masisisi kung hindi ka agad maniwala. Pero sa bawat araw na nakakasama at nakikilala kita, nagising na lang ako isang umaga na mahal na pala kita. Na hindi na lang pagpapanggap ang ginagawa ko dahil totoong nagugustuhan na kita. Drake? Oo, Isla. Mahal kita. Remember our date sa isang restaurant na tayo lang ang tao?
Hinalikan kita noon dahil mahal kita. Mahal mo ako? Tumango ito. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ko agad nasabi dahil naghahanap pa ako ng paraan para sabihin ng lahat kay Lolo. I want everything to be settled. Ayoko na ng pagpapanggap. Ayoko na ng kunwari. At magagawa ko lang yun kung ipagtatapat ko kay Lolo ang lahat. Pero naunahan ka niya, Drake. Hindi ba kayo nagkausap pagkaalis ko ng Manila? Ako ang gumawa ng paraan para malaman ni Lolo ang totoo. Ako ang nagbigay ng lead sa mga tauhan niya para matigil na lahat ng pagpapanggap natin. At sa wakas ay masabi ko na sa'yo na hindi na kita kayang iwan pagkatapos ng 6 na buwan. Paano? Ano bang sinasabi mo, Drake? Naguguluhan na niyang tanong. Wala na siyang ibang masabi dahil punong-puno ng pagtataka ang kanyang puso sa bawat katagang lumalabas sa bibig ng lalaki. Kahit sa panaginip ay hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang yun mula sa lalaking mahal na mahal niya. Ang kasalanan ko ay naunahan agad ako ni Lolo. Akala niya ipinaglalaroan lang kita katulad ng mga babaeng dumaan sa buhay ko. Pero hindi, Isla. Sana maniwala kang mahal na mahal kita. At hindi ko na naiisip na peke lang lahat ng pinapakita ko sa'yo. Totoo ang lahat ng pinaparamdam ko sa'yo, Isla. Pero bakit ngayon ka lang? Sa 3 linggo mula nang umalis siya, ay wala man lang siyang narinig mula sa lalaki. Dahil inayos ko pa ang lahat. Pinatunayan ko pa kay Lolo na totoo ang nararamdaman ko sa'yo. At ikaw ang gusto kong makasama, Isla. Kahit wala na sa akin ng kumpanya, hindi na yun importante. Basta kasama kita. Paano ang pangarap mo, Drake? Paano ang kumpanya na gustong-gusto mo? Di ba yun ang rason kaya mo ko hinar na fake fiancé mo? Handa nga siya nitong bayaran ng 5 milyon dahil ayaw nitong bawiin ng kumpanya. Kaya hindi niya mapaniwala ang hahayaan na lang nitong mawala yon. Ikaw na ang pangarap ko ngayon, Isla. Nagbago na ang lahat mula nang minahal kita. I don't care about the company anymore, as long as you love me. Doon na siya natinag at napatitig sa lalaki. Ilang beses niyang kinalma ang sarili at huminga ng malalim. Mahal din kita, Drake San Diego. Alam ko. Kumpiyansa nitong turan kaya napataas naman ang kilay niya. Paano mo nasabi, Aber? Dahil hindi mo kinuha ang bayad mo. Hindi mo rin daw tinanggap ang pera na inalok ni Lolo. That just means you love me, Isla. Kaya kahit nasa Manila ako, kinausap ko na agad ang mga magulang mo. Sinabi ko sa kanilang lahat at sinabi ko din na hihingin ko na sa kanilang kamay mo. Ginawa mo yun? Paano mo sila nakontak? I have my ways for the woman I love. I told them my mistake at pinatawad naman nila ako. Basta wag lang daw kitang sasaktan. I will not do that, baby. Kaya pala nakapagtatakang hindi man lang nagtanong ang mama at papa niya noong biglaan siyang umuwi. At kaya pala ganoon ang kilos ng mama niya kanina. Alam pala nito ang plano ni Drake at ang nangyari sa Maynila. Mamahalin mo pa rin ba ako kahit na wala na akong posisyon sa kumpanya ni Lolo? Kahit na maging ordinary employee na lang ako? Ano ka ba, Drake? Kahit wala ka pang yaman, mamahalin pa rin kita. Hindi naman importante sa akin ang yaman mo. Alam mo yan. I know. Hindi mo nga kinuha ang bayad namin ni Lolo kahit na alam kong kailangan mo ng pera. Ikaw lang at simpleng buhay na kaya mong ibigay sa akin ay sapat na. Ngumiti ang lalaki. Oo nga pala, Drake. Paano mo nga pala nakausap si na mama? Tinawagan ko sila nung nalaman kong umalis ka na sa apartment mo. I wanted to make sure na safe ka nakauwi rin dito. I got their number from my people. At noong wala ka dito to deliver your products, pinuntahan ko sila ng personal para mag-sorry at hingi ng kamay mo. Ginawa akong lahat because I love you. This time, hindi na tayo magpapanggap. This time, totoong pakakasalan kita. Sinsero at puno ng emosyong pahayag ni Drake sa kanya, dahilan upang mangilid ang luha sa kanyang mga mata. At ang nakakagulat ay bigla na lang itong lumuhod sa kanyang harapan at inilabas ang isang kumikinang nasingsing. Drake, ano bang ginagawa mo? Mahina at umiiyak na niyang tanong. Hindi na niya napigilang takpan ng bibig, lalo na nang makitang nasa likuran pala nila ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Pati mga kapitbahay nila ay nakikiusyoso na rin. I told you I will marry you. At sa harap ng mga magulang mo, o kahit sa mga kapitbahay mo, Isla, I wanna ask straight from my heart. Will you be my wife and be with me for the rest of our life? Hindi naman napigilan ni Isla ang paglandas ng luha sa kanyang pisngi. Luha yun ng kaligayahan. Yes, pakakasalan kita, Drake. Pakakasal tayo. Buong puso niyang sagot,
Pagkatapos ay sinalubong ang mahigpit na yakap at halik ng lalaking pinakamamahal. Thank you, baby. I promise na hindi ka nagkamali ng lalaking minahal at pakakasalan. I love you, my Isla. My soon-to-be wife. I love you too, my soon-to-be husband. Alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. May dahilan kaya dinala ka ng kapalaran sa apartment ko noon. At ito yun. Muli siyang niyakap ni Drake. Nahinto lamang ang yakapan nila nang biglang may dumating. Ang lolo ni Drake. May mga kasama itong mga tauhan na kanya-kanya ng dalang mga pagkain. Iha, kamusta? Sabay yakap kay Isla ng abuelo ni Drake. I am here dahil namamanhikan kami ng apo ko sa mga magulang mo. Itong apo ko kasi masyadong mahina. Pumunta rito na wala man lang kadala-dala. Hindi pa ako isinama. Buti na lang at naimarites sa akin ng bago niyang sekretarya na magpo-propose daw si Drake sa'yo. Kaya agad akong sumugod dito at nagpahanda ng kaunting salo-salo para naman maganda ang maging usapan namin ng mga magulang mo. Mahabang litanya pa ng matanda. Napahaplos naman sa buhok si Drake. Lo, diskarte ko to pero sumingit ka na naman. Nagpropose na po ako at engaged na po kami ni Isla. Apo, hindi ganyan mag-alok ng kasal dito sa probinsya. Binalingan ng matanda ang mga tauhan nito at pinaayos na ang maraming pagkain sa bakuran ni na Isla. May malaking lechon pang dala ang mga ito. Dapat ganyan ang namamanhika na po. Kung ako si Isla, hindi ako oo sa'yo kung kahit tinapay na muna wala kang kadala-dala man lang. Lolo, biro lang apo. Tumawa ang matanda sabay baling kay Isla. Iha, tara na sa loob ng bahay niyo upang mapag-usapan ang araw ng kasal niyo. Pumasok sila sa loob ng bahay kasama ang mga magulang ni Isla at mga kapatid. At napag-usapan na gaganapin ang kasal nila sa lalong madaling panahon. At wala pa rin nagbabago sa hiling ng abuelo ni Drake. Apo pa rin ang gusto nitong unahin nila matapos ang kasal. Na natupad naman agad matapos silang maikasal. 2 linggo lang mula nang mamanhika ng maglolo ay naganap agad ang kasal nila sa probinsya. At pagkatapos ng 1 buwan ay ito na. Nagdadalang taon na si Isla sa panganay nila na labis na ikinatuwa nilang pareho. Lalo na ng abuelo ni Drake. Ibinalik na rin ng abuelo ni Drake ang pagiging CEO dito at tagapamahala sa kumpanya. Pero kahit abala na ulit si Drake sa kumpanya ay hindi ito pumapalya sa pag-aalaga at pagbibigay ng oras sa misis nito at sa baby nila. Ang ama naman ni Isla ay tinulungan ng foundation ng kumpanya ni na Drake para sa maintenance na gamot at dialysis nito. Yun lang ang tulong na tinanggap ng magulang ni Isla mula sa maraming offer ni Drake na tulong sa mga ito. Sinong mag-aakala na sa kabila ng lahat ay ganoon ang kahahantungan nila ni Drake? Nagsimula sa inisan at panghihimasok sa kwarto ni Isla ang lahat. Hanggang sa napunta sa pagpapanggap na relasyon, ngunit nauwi sa totoong pagmamahalan. Ang buong akala ni Isla ay walang katugon ng pagmamahal niya. Ngunit iba kumilos ang Diyos dahil mas higit pa sa kanyang hiling ang ibinigay nito. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.